Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang Ang Maya mula sa Life That Matters. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang Ang Maya. Nakaupo sa bakura ng kanilang bahay ang isang matandang lalaki kasama ang kanyang anak na si Ramil, 30 taong gulang. Nagbabasa ng dyaryo ang anak samantalang ang ama ay pinagmamasdan lamang ang paligid. Walang ano-ano'y napansin ng matandang lalaki na may kumakaluskos malapit sa mga tanim niya. Agad niyang tinanong ang anak. Ano yun? Sumagot naman ang anak at sinabing, Tay, ibon lang po yun. Isa pong maya. Lumipad ang ibon at dumapos sa kabilang halaman, kaya muling nagtanong ang matanda. Ano yun? Tumingin ang anak sa kanyang ama at sinabing, Maya nga po. Pagkaraan ay muling lumipad ang ibon at dumapo malapit sa kinauupuan ng mag-ama. Ano yun? Tanong ulit ng matanda. Sa pagkakataong ito ay nainis na si Ramil sa paulit-ulit na tanong ng kanyang tatay. Ibinaba niya ang dyaryong hawak sa kapasigaw na sumagot. Maya nga sabi, ibon yun. M-A-Y-A. Sandaling tumahimik ang ama saka tumingin sa mga mata ng kanyang anak. Pagdakay tumayo ang matanda at pumasok sa kanilang bahay. Kinuha niya ang isang lumang notebook at saka bumalik sa kanyang kinauupuan. Binuklat niya ang isang pahina at ipinabasa ng malakas kay Ramil ang nakasulat. Ngayong araw ay kasama ko ang aking bunsong anak na 3 taong gulang. Nakaupo kami sa parke nang may biglang may maya na dumapo malapit sa kinauupuan namin. 21 beses akong tinanong ng aking anak kung ano daw iyon. Kaya 21 beses ko ring sinagot ang tanong niya. Maya iyon, anak. Yayakap ko siya at tinahalikan sa tuwing iniulit niya ang kaparehong tanong. Hindi ako nakaramdam ng pagkainis. Sa halip, pagmamahal lang nadama ko sa tuwing sinasagot ko ang tanong ng aking anak. Pagkatapos basahin ni Ramil ang nakasulat sa notebook ng kanyang tatay, ay nakaramdam siya ng hiya sa kanyang inasal. Sa loob-loob niya, hindi dapat ganoon ang naging reaksyon niya at hindi niya dapat sinigawan ang kanyang matandang ama. Dahil dito, agad niyang niyakap ang ama saka humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Narito ang mga aral, maging mabuti at mapagmahal na anak, maging magalang sa lahat ng pagkakataon, huwag sigawan ng mga nakatatanda, alalahanin ang bawat sakripisyo ng ating mga magulang at suklian natin ito ng pagmamahal at paggalang sa kanila. Ito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Ang Maya mula sa Life That Matters. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!